Nagot na ako. Kaya sila pag nagsipasukan. Ano naman trigger doon eh. So yung mga mission accomplished ko dito, yung relo, yung sasian, yung oil, nalagyan ko ng oil. Shhh! Ay. Ano na lang talaga problema. Sakit sa tenga. Leto ka na? Bag mo? Laptop? Kapatay, hindi ko pala nasilip yung ano ko. Screen ko. Yung ikinakahol niya, arikon kati, sakit. May panahon na ganun eh. Naku, nasa singit ko na. Nasabihan ko nga eh. Umaakyat muna bago siya nangangagat eh. Rekon, dyan na. Ingat. Tara mo na. Umaakyat muna. Sa tuhod ko na putik. Sakit. Kaya sila namasok. Silang tatlo nasa kwarto, di ba? Sala lang. Tapos nung pinalabas ko, pumasok. O, kailangan ilabas ko na to lahat. Naman mga gat. Sa sala silang lahat pagising mo? Oo, sa sala lang. Mahirap ganito tayo sa highway. May pinto lang. Sa loob sa pinto, ganyan. Oo. Kung malinaw sa salamin ko. Lang. Wala eh. Kakagat lang siya ng timing eh. Timing lang siya. Patay. Hindi ko na punasan yung screen ko. Dami. Putik. Saan man siya? Nasa bewang ko. Ano yung nasa likod ko? Bag mo? Oo. Sige. Aray ko. Dito sa nasa gilid. Sakit. Saan ba siya banda? Maakit nga muna bago nangangagat. Mga matalino eh. Sa legs ko. Dami niyan sa ano. May crack. Crack na simento. Kaya ako bumili ng ano eh, ng napasa lang ulo. Yan naman, oh. Marami sila eh. Tatiming lang kung kailan nila gusto mangagat eh. Magkata sa pantalon. Kaya ako bumili ng borax. Borax ang pangontra dyan eh. Nandun sa ano, nandun sa box ng biskuit. For some reason, pinasok ng tubig ng ulan dun sa gilid. Hindi waterproof yung box ng biskuit. Kailangan kong sumagat sa'yo tayo. Paano magawa ng paraan yung bag mo? Hindi ko makita side mirror eh. Oo, yan na. Meron ka pa. Nakita ko na. May gym ka? Pupunta ako sa... ano naman. Pupunta ako sa ano, Antipolo Hills. Kumustahin ko yun. Baka mamaya hinahabol ni engineer yung ano nun, presentation nun eh. Kasi mabilis gumawa si ano eh. Si Molong eh.
in-interview ko si Foreman Joel eh. Joel din pangalan niya or Joel. Sabi ko, magpakilala ba kayo ni Morong ni Mulong? Nasa singit ko na. Parang meron silang masamang tinapay silang dalawa pala. Kasi yung pananalita lang ni Mulong, sabi niya ano eh, halos magkasabay lang ito. Tsaka yung Quezon City, sabi niya, di ba? Oo. Eh, ang mahal pala ng Quezon City, si Joed. Eh, sabi daw ni Joed, iba yun kasi yun, malalim ang ano nun eh. Solid ang pundasyon nun. Tapos huhukayin nyo mano-mano. Oo. Hindi mo pwede kumpara yun sa Antipolo. Hindi ko naman sinabi na gano'n. Sabi ko lang, halos magkasabay pala ito ng Antipolo. Siyempre, malamang alam niya yung status ng Antipolo. Nagdepensa kagad siya. Oo. Si Joel. Oo. Andyan siya, andyan sila. Eh di, pag tinamot mo, hindi mo pa napatay, dilipat lang siya. Oo. Kaya sila nagwawala mga aso. Masakit mga agat eh. O warrior talaga eh. Or marami na talaga sa'yo, hindi mo lang alam, hindi pa nangangagat. Lalo na nakapantalon ka. Black pa. Puta, sapatos. Open yung sapatos ko. Hindi, kung open sapatos mo, maramdaman mo lang gagapang, aakyat muna yan bago mangangagat. Hindi mo lang nakapagpagpag ah. Muna. Singit ko na. Mamaya ako makapag-gym-man ako. Pag-ubad ko ng pantalon ko, papagpagin ko. Dala mo yung laptop. Oo. Tapos iuwi mo mamaya. Iwa tayong sowa. Bukas na kaya yun. May mga fresh na tayong ginawa eh. Lilipat ko na lang solo. O, lipat tapos print. Para ma-picturean ko. Totally ba yung dumating kanina? Tapos. Ano na? Totally ba yung Hindi, dumating pamalit yun. Kasi diniliver ko yung personal natin eh. Ah. Personal natin yung diniliver ko eh. Yan na yung mga bilog-bilog doon. Parang O, yun nga yung personal natin yan eh. Yun yung nadoble. Pero napansin ko, dalawa yun. oh, yun nga, nadoble nga ng order. Yung Napansin ko, isa, ano? yung isa pamalit. Oo. Yung isa, Nadoble lang. oo. So, atin lahat yun. Oo. Pero napansin ko, parang mas malaki yun, mas maraming isa. Oo. Isang size yun. Size siya kahaba. Yung unang dumating, nasabi mo ihiwalay at i-deliver. Hindi ko pala natanggal. Kapalodo. Anong unang dumating? Noong Sabado. Sabi mo ihiwalay mo yun at i-deliver yan. Mga alala. Nakasala. Yan, oo. Hindi ko pa na-deliver yun. Kaya nga, sasama yun sa tawa. Oo. Tsaka pepresyon pati natin yung personal ko rin na, yung box. O di hindi pa mapiprint yung SOA. Di-print mo na ba doon? Oo. Ika-canvas ko lang saglit yun. Printer naman tayo sa bahay. Pare, i-print mo na doon, hindi mo na iwi laptop, ganyan. Oo. Sige, pag i-text ko sa'yo, o kaya,
Pag may piprint ka na, i-chat mo ako para hanapin ko. Ano ba yun? Ano yan eh? Uno na steel screw na bawas, isang box. Kaya nalagay ko doon, 1 box small. So, na alam ko ilang peraso yan. Kasi na lang naman ang nabawas doon. Ilagay ko na lang small. Tapos yung 50 meters, kinuha ko na lang 40. Di ba may kulang ka pa na 20? 20 na. Oo, may kulang pa pala. Ano ba yun? 3/4 ba yun o ano? Maalala. Ano yun? 1/2 yun. Kulang kong 20. Kano rin yun? 2,000 rin yun. Kaya pala yung iba, sa mga malalaking kumpanya, nagbibiling ng ano, weekend. Para ganyan matsekehan na. Ano lang na-deliver. Nasanay na yan si Andrew na laging utang. Ha? Nasanay na yan si Andrew. Na laging utang. Inalo ko na yan dati. Nung sabi ni Mulong na, ay, sa ano na kami lilipat. Sa ano, sa Baler, gumanon si, ano, Mulong. Hindi ko na siya tinatanong. Pero nung matagal na, nagkausap kami niyan. Nagsabi siya, sabi niya hindi pwede yung 10-wheeler dun sa pwesto ko eh. Sabi niya gano'n eh. Sabay nangutang siya ng bakal. Tinanggihan ko. Hindi pa kami nag-uusap ni Miss Malo nun eh. So matagal niya na akong matagal niya na akong tinanungan dyan sa ibang site niya. Sabi niya, masikip doon eh, ang 10-wheeler. Sabi niya gano'n. Kaya? Yung kada alok ko sa kanya, kasi lagi inaalok ko lang naman graba buhangin, di ba? Itong huling alok ko, nag-open ulit siya ng ibang materyales. Tapos sinanong ko muna kay Miss Malu kung pwede. Nag-go si Miss Malu. Wala ko siya pinautang. Kaya lang naman natin kinasyan dahil nagdalawang isip siya sa bakal, di ba? Diba? Point ko, masasanay na siya, hindi na siya mag-cash. Dati, within a week, bayad na eh. Depende sa niya, sa client din niya. Kay Go kasi nagkakasya nun eh. Although nangutang din siya kay Go eh. Kanino? Kay Go, yung isa Forest Hill. Yun ang unang-unang inalo ko eh, na site. Kaya naging suki ko sa kanya eh. Kausap ko ng si Mulong. Nakatrapal pa lang yan.
Bakal pa lang yan, tsaka ano, nabuhukay pa lang. Hindi naman tumawag ka agad, ilang buwan bago tumawag. Pero tumawag lang para sabihin na kausapin ka ni boss. Nangungutang. Tapos hindi pumayag. Sabi ko hindi ako ano eh. Pero kung ano, magka-cash muna tayo. Baka pagtagal-tagal sabi ko. Baka unang usapan namin ni engineer. So automano nangungutang na siya. Sabi niya, baka pwedeng mag-term sa'yo, sabi niya. Sabi ko, bago pa lang tayo engineer eh. Cash muna tayo. Kaya gano'n ginawa niya, nag-cash ng ano, graba, buhangin, hollow block, lahat. Alam ko kay Tita Lo pa ako nun eh. Unang deliver yung hollow block. Si Tita Lo pang ano dyan, supplier niyan eh. Escort lang ako. Pagpilitihan ni Glo. Parang nagkaroon naging contact dahil ako yung escort niyang hollow block. Nagkakaroon na ako ng ano, ibang delivery, hindi lang dyan. Ibang delivery na hollow block doon sa supplier niya. Hindi dyan sa iba. Sa ibang site nila, ano. Nila Melba. Hindi, si Andrew. Oo nga, ibig sabihin, yung supplier ni Tita Lo, naging supplier ko na rin. Pero hindi ko sinasabi kay Tita Lo. Supplier niya ng hollow blocks. Kaya nga ako nagpunta ng Pampanga para maghanap ng sariling supplier. Tsaka yung may kinausap nga ako dyan, yung sa hardware nag-deliver na suplado. Hindi, paano napunta sa'yo si Engineer Andrew? Kung kay Glo pala yan. Hindi, ako nag-alok niyan. Parang nag-usapan kami Tita Lo, ako na lang taga-alok. Ikaw nakikipag-partner ako sa kanya. Ako na lang taga-alok, ikaw na lang taga-pag-usap sa customer. Eh, unang usapan pa lang, sablay niya eh. Buti nga, naka-isang deliver pa siya eh. Pero mo, utal-utal si Mulong. Kapatid mo ba yung dalaga, yung single mother, yung hindi niya binigay kay Andrew yung number. Ako dumirekta siya sa akin. Ikaw kasi yung kausap ko, 'di ba? Kausapin mo, ikaw na lang kumausap kay boss. Kasi yung single mother na virgin na talaga na sabi niya, etc. Ganto daw eh. Walang kung anong pinagsasabi ni Tita Lo sa kanya. Pero nakapag-deliver pa kami ng hollow block nun. Gayon pa man. Anong point? Nasasabihin mo yung personal mong pagkatao para sa business, di ba? Doon ako na kay Tita Lo eh. Kaya sabi ko, sige, ako na lang kakausap kay engineer. Nawirduhan siya eh.
Weird naman talaga eh. Sige nga, imagine mo nga kung ano, ikaw si Tita Lo. Hi! Kinausap ka ni ano. Ako nga pala si single mother, virgin, maganda, maputi. Ah! Mahinhin. Dito lang ako mag-isa sa bahay. Gusto mo pumunta rito, pwede tayo mag-usap. May asawa na po ako, ma'am. Pasensya na po, nagtatrabaho pa ako. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi niya at nanginginig yung boses ni Foreman nung tinawagan ako. Hindi naman ganun si Foreman. Foreman pa yun, sipin mo. Lahat ng mga matatapang ang apo, Foreman. Pero nanginig siya kay Tita Lo, sabihin talo siya. Ano kayang sinabi at nanginginig siya? Oo, utal si Foreman sa akin. And yung pagkakausap namin ni engineer, first time, hindi pa nakakausap ni engineer si Tita Lo. Pilit kinukuha ni Tita Lo number ni engineer. Knowing dun sa pagkaka-forward ni Foreman, sabi ko, hindi ko na binigay ko ba? Kung binigay ko man, hindi siya sinagot. O hindi sila nagkatino ng usap. So ever since direkta ako kay engineer na transact eh. Tsaka na-meet ko na siya kagad in person si engineer doon sa first payment niya. Si engineer matino yun. Hindi mo mababaluktot yung pagkatao no. Hindi kagaya ng mga ibang engineer na niya. Mamanipula niya. Matanda na siya. Si engineer, si Tita Lo. Tita Lo. Wala nang asim. Yun nga yung kinakatakutan ni Foreman eh. Mas nakakatakot ngayon matanda eh. Kaya nga cougar ang tawag sa ganun, di ba? Nandito na sa hita ko. Wala, bukas. May pumasok na. Ayun Nagwawalis na rin siya. Dito ka lang, Saksakan ka. Sasaksak ka ba? Ha? Uwi ka na? Joffy Marquez. I'm not a visitor. I'm a supervisor. Diba ba yung visitor sa supervisor? You call me Dr. Marquez. Sabi niya. Kasi pag may... Good morning, visitor. Sabi niya, ng mga bata.